gusto po namin kami mga kabataan at magliwanag sa kapwa namin kabataan, maging sa inyo po. Yun. Sunod po ay gagawin na activities ni Maureen. Pagkatapos nun, makakarinig ulit tayo ng kanta sa pamamagitan po ng AY Council. At sunod po doon sa activities po ni May Menya. At pagkatapos po nun, meron po kami surprise pagkatapos sa isang taong walang masamang puso. Yan. So, yun po yung pagkasunod ng programa. Tara na kumanda yun. Tinatawagan ko lahat ng yun. Joseph. Sir Lanita sa si Angeline. Lord, the light of the love, is the peace of the darkest night. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth of freedom. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this lovely, the Father's glory display. Fill this place. Set our hearts on fire. Glory for glory, light of nations, with grace and mercy, stand for the word. Lord, and bless to love. Lord, I come to the Lord, and from the shadow Ilan? Isang malaki yan sila sa amin. Malaki na Yan, salamat po sa inyong magandang awitin. Shine, Jesus, shine. So ngayon po, yung group ko yung kayo lahat by 6 groups. So, bibilang po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then yun na yun. Ang ating activity po ngayon
ngayon, yun na yun. Ano siya? About Thanksgiving din. Pasasalamat. So, di ba sa Christmas po, hindi naman po tayo nag-celebrate. Tayo like, yung i-celebrate po natin, hindi yung Christmas na namatay si Jesus, hindi yun. Yung sineselebrate natin, yung pasasalamat natin sa Panginoon dahil tayo ay nandito. Di ba po? Tayo po ay buhay, malusog, ganyan. Marami po tayo natanggap for the whole year. Yun po ang ating sineselebrate. So, ngayon po, mag-umpisa na po tayo magbilang. Galing po kay Kuya sa 1, si Tita, 2, tapos 3, 4, like 3, 4, si ating 4 na. Apo, 3, 4, 5, 6, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kuya. Then 1, si Kuya. 2, si Kuya, David. 3, Mama. 4, 5, Kuya. Then 6, si Ate. And then 1, 2, 3, 4, Kuya Paz. 5, Ate Christina, tama? 6, and then 1, si Ate, yung nakasalamin. 2, si Ate Conch. 3, si Kuya June. 4, sino nga ito? Ay, Kuya Wasi. Kuya Ricky, tama? 5, si Kuya, nakakalimutan ko ang pangalan. And then 4, Ate Jen. Ay, tama ba? Ate Jen. So, dito po yung 1, and then dito 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ulitin ko po. Dito po yung 1, dito po yung 2, and then 3, 4, 5, and 6. Group 2, medyo din. Group 3, medyo din ba? O pass? Mahirap? Okay naman. Okay sa kanila. Medyo okay. Ayun po, group 4. Ayun, happy birthday din. Merry Christmas din po. Group 5. Hindi? Ay, hindi. Happy kita nilang kilala natin. Wawa. Group 6. Kilala niyo ba? Oo, yan. Magkakatupo po yan sila. Yan. Okay. Ngayon, ang second task, yung first, nag-grupo kayo. Second task, nag-grupo man sa upuan na isa. Third, nagpili kayo na representative. Fourth, na last task nyo. Yung fourth, iisipin nyo ang pinakamagandang bagay na pwede nyo pasalamatan sa kanya. Kunwari, sa kanya, ma-abstract man or ma-physical. Ganyan. Abstract kasi invisible. Hindi mo makikita katulad ng, bravery, courage, mga ganon, di ba? Kung physical naman, ilong niya, or mata niya, or ganyan. Isusulat. Sige, isusulat po ninyo, and then babasahin nyo. Yan. As a group. Siguro hindi na lang isulat. Mag-isip po kayo ng 3 minutes. Okay na po yung 3 minutes. Within 3 minutes, mahaba. 2 minutes na lang. Within 2 minutes, mag-isip po kayo ng magandang bagay. Mga magagandang bagay about sa kanya, sa representative nyo. Timer starts now. Pasasalamatan. Hindi man tayo lahat mga
makakapasalamat sa, sila lang mapapasalamatan natin, di ba? So, buhos nyo na, lahat na inyong papasalamat. Matatapos na bilang taon, di ba? Pasasalamatan. I-say nyo muna ano yung gusto nyong pasalamatan sa kanya bago i-explain. Okay? Dahil, salamat dahil meron siyang matang maganda. Dahil, yan. Salamat dahil maganda yung paa niya, bagay sa shoes niya, ganun ba? And then, isang representative naman, para masalamatan yung napili yung the best na tao sa grupo. Ito po ay isang simple lamang na activity, pero it can lift up the soul, diba? So every day we should say, everyone, everyone, kahit diba, sa Panginoon. Okay na po ba? Okay na. Ba't ka nandiyan ka? Yan, unang-una. Kanino pong group si Ate Ruth? Yan, group 4. Group 4 kayo una. Representative na naman. Isabi niyo na din po, ay, kayo na po ba? Hindi ko naman madadagdagan. Pwede niyo po siyang kantahan, pwede niyo po siyang basahan ng Biblia. Gano'n ang mga tactics niyo para pasalamatan siya. Tactics talaga. Pwede po pumunta yung grupo, pwede po representative na. Tapos na po yung time. Kuya ba? Sige na. Group 4. Parang galing kayo may Ate Ruth. Ayaw na pumunta. Ha? Okay, yung tapos ka na. Yung tapos na. Ayan, dyan na pala. Alam mo, si Ruth ay bata pa, kilala ko na. Si Ruth ay bilang kanyang physical maganda. Ikaw mo naman, maganda, kapatid ka, maganda ka rin. Maganda. Sana makimatay ka dyan. Kaya mo naman, sa haba ng buhok niya, bagay sa kanyang kagandahan. May siyang naman, sexy ang katawan. Diyan mo naman. Symbol, master, gold, sa kanya ng mga abstract, siya ay matalino. Alam mo ba siya? Accounting Department ng Biomedical System. Matalino siya. Tapos siya ay, ano ko ba yung sinulat niya? Active sa leadership at negative sa leadership ng music. Siya ay maaasahan. Yan ang aming pinaka-the best sa group number 4. Thank you po! Yan. At sinunod na ni Ron. Supplier siya. Okay, lahat. Group number 6. 6 naman. Sino ba si Rita? Tahimik lang si Rita. Sige na po. No. Napili ko si Mimit.
Kasi ang naano namin sa kanya palangiti at sabi ng kabataan ako siya. Saka mahihin at saka wala akong masabi sa kanya. Kasi matalino siya. Sa bilang kabataan ay siya sa kanyang kukunin. Salamat. Ganda. Ganda. Okay. Sana after nito, magpasalamat din kayo sa mga kapatid nyo. Yung gusto nyo pasalamatan after ko na ewan, di ba? Mas maganda yun. So, next, si Kuya David. Kanina pa to. Yan, group 2. Oh, dapat may makasabi ka dito Dito ka lang legit. No. Ayan, si Ako David, nagpapasalamat kami kasi mabait siya. Tinuro namin siya ngayon, sumayag agad siya maging representative na walang sinasabi-sabi. Ha? So very, very funny. You're very kind and easy to follow. You're a good follower. Ayan. Ayan. Saka isa pa, siya. Isa siya talagang obedient husband. Ayun na, obedient. Kasi, di ba? Siya kailangan G. Siya masunuring asawa. At saka ha? Ayun nga, masunurin nga siya. Lahat ang inutos niya, hindi talaga namang sinusunod niya. Walang sabi-sabi. At saka siyempre, Ako David, marami na kami yan ng mga bagay-bagay at kanya-kanyang sinishare. Ako David, you're a walking encyclopedia. And you share it to us. That's all. Natawa si Kuya David. Tama po. Yan po, nakikita ko din po lahat na nasasabi ni Ate Saligay ni Kuya David. So, yung next po natin, Group 1. Okay? Kuya Daniel, Anong kailangan mo? Takla naman ito eh. nagpapasalamat kami dahil Kuya ka mo lang Kasi kuya ka. sa pagiging active po dito sa church, pagiging mabuti kaibigan, lalo na sa aming mga youth, lalo na po nagpapakain ka. Camping. Kaya magpapakita ka. Yun, salamat sa pagiging mabuti kaibigan sa pagpatuloy mo lang yung pagiging. Ayun, yun na yun. Okay. Ilan na lang ba? Dalawa. Yan, dalawa na lang. Bato-batosin mo na kayo. Kaya mag-sino pa una. Si Ate Edith muna. Si Ate Edith na po nag-group. Dun. Okay, dun. Group 5. Apo, pumunta po dun. Magdoon na yung tayo ng 5,000 pag maganda. Para sa'yo, Sir Eddie. Ang sabi ni Jermaine sa'yo, salamat dahil lagi ka raw masaya. Na-inspire daw para sa kanya. Ang sabi naman ni Mr. Quintin, pasalamat ako sa kanya dahil pinalalakas niya ang loob ko. Lalo na pag may sakit ako. Kaya sabihan mo daw siya na alagaan sa sarili mo, alang-alang sa mga anak mo. So masaya siya at gano'n ka sa kanya. Sabi naman ni Mr. Milan, nagpapasalamat ako sa kanya dahil lagi siyang
Hindi lang natanang tinda. Nakakatulong na daw sa financial ng mga ulam. Para sa akin naman, pasalamat na ako sa Diyos, dahil lagi isang narinig iba, nagsisimba, may Palestinians at buong araw ng Sabado. Nakakapagpala kasi niyan para sa atin, di ba mga kapatid? At lagi siyang nakangiti, o yan, lalo na pag kami ang mag-schedule na answer, yan, isusuan. Kami niyan. Masaya kami na dalawa na kumakamayat na welcome ng mga kapatid. Ano pong masasabi niya, Kevin? Yun rin, kasi kailangan tayo lagi nakangiti para, kasi pag dito ako nakangiti, mukha daw akong suplada, mahirap daw lapitan, kaya lagi na ako nakangiti. Yun eh. Lapitan natin sa lahat. Okay, last but not least, ayan. Group number 3, yan. Kaya mga kapatid, napili namin si Brother Pepe the best. Kasi kilalang ko siya mula man doon sa hospital, magkasama kami. Siya ay na-assign sa record, ako naman sa surgical. Kung halimbawa mayroon kami problema sa taas, ayan ay lapitan si Brother Jerry. Ano mo naman yung record yung ganito? Yan ay talagang welcome na welcome siya. Wala siyang sasabihin na ayaw ko ganyan. At saka marami lahat ng mga workers sa hospital ay kilala siya. At saka mapait siya. Kaya nga sinabi ko the best. At kahit sa Liberisa, sa kanyang pinipirhan, kilala siya. Kaya lang, ayun ay natutuwa ako na nakikita ko siya nakasama na dito sa bahay. Dahil doon din sa hospital, active din siya. Kahit sa Tagalog Church, active din siya. Kaya lang, yung matanda niya siya ng asawa. Dahil hindi pa niya nakita yung the best din niya. Kaya nung nakita niya yung the best, ayun na nag-asawa na sila. Kaya tingnan mo, maganda din ang asawa niya. Yan lang masasabi ko ni Brother Jerry. Brother Jerry, maraming salamat. Maraming salamat. Yun, nakakatawa naman pala, diba? So, ngayon, dahil kayo ang nagsasalita parati, yun, maya. Dahil kayo po ang nagsasalita parati, so kukuha po ko ng representative sa kanila bilang isa sa anin na ano po yung feeling, si Kuya Jeremy na lang po, ano po yung feeling na kayong mapasalamatan? At saka ano po yung importance nito? Well, narinig ko po na comment sa akin kong group 3 na akin po i-represent ay sa tingin kong ito ay lalo yata po lumihit. Kasi iniisip ko sa tingin ko sa niya palang hindi ko kalahin na mayroon po yung comment sa akin. Okay, so I hope na maabot po yung ganong expectation na natin po. Pero hindi ko isip na ano na ating sitwasyon. Well, anyway, ipapasalamat po ako na ako po ay in-inspire yung ako. So, yan po. Maraming salamat sa ito. Okay. Before po mag-alas 4, sino po gusto, si Ate Ruth gustong magsalita din? So, bigyan po natin sila ng time. Okay? Ate Ruth. Hindi. Natutuwa lang ako sa ganitong roles kasi parang ginawa namin ko dati way before sa office. Kahit naman, during the Valentine, lahat ng office mates ko, bibigyan ko ng kung ano yung maganda sa kanya. So, kasi negative, lahat positive doon. So, naalala ko na yung ganun. Kasi
ba nakakalungkot? Kung sa akin grupo, wala ka na nakakasabi sa akin, ano ba naman ang mga tao, wala ka na nakasabi sa akin, gano'n, di ba? Pag kayo yun, parang mag-iisip kayo, wala ka pag nagawang maganda naman din, wala na kasi silang masasabi, di ba? Nakakalungkot naman yung gano'n. Tsaka minsan, pagpatay na, saka tayo dito sa titahan, yung taong yun, napakabuti. Maririnig na tao, patay na. Maganda na kumay pa lang, nakapagsabi tayo ng something positive, beautiful about that person. Okay. Thank you po, Ate Ruth. So, sino pa po gusto magsalita? Sinigil ka ba? She'll just smile. Just smile lang daw. Kasi kuya David kaya, Ate, gusto po magsalita? May sasabihin ka po ba sa kanila? Yung about the importance ng salamat. Last na po siya sabihin. Siyempre, meron ako sasabihin. Ako nagpapasalamat sa inyo kasi kayo ang bahagi ng buhay ko nung papalaka sa akin. Diba? Siguro kung wala ako rito, medyo mababa yung ating moral, no? Kaya ang magiging mababa ko na spiritually, hindi ako, yung aking isipan, mababa rin. Kung nandito ka sa chat, yung ating isip, yung malawa, yung malago, malawa sa rito, Panginoon. Kasi naman, sabi nga, merong strength na nag-uumigay. No? So, yung ating strength, gagamitin ko para makatulong ito sa chat ito. Yan ang ating masasali ko. Basta natin ito yung kakayanan ko. Kung ano yung pwede ko pagawa. Okay, salamat po, Kuya. So, nag-end po ang ating, pwede na po kayo bumalik sa inyong mga kuan. So, dyan na po study kasi yan din po ang ating grupo mamaya sa ating, ano yan, tawag yan? Yung kay Ate May na activity. So, inspirational role po lang po. So, nasunod po natin ang isang awit. Tama mo ba? Awit ng kabataan. I mean, every counseling pala. Ano ba yun? Gusto na ba si Angus yan? Sorry, pardon. I am happy in the presence of the King. I am happy, oh so happy. I am in the mountain of the free. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and mercy in the service.
Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Boring. Magandang hapon po. Magandang hapon. Yun. Ano bang gagawin natin ngayon? Kasi nagugulo na po. Ito. May mga bagay ako dito na nakasulat sa papel na makikita natin kahit saan at nagagamit natin. Ngayon, gusto ko mangyari dito, yung bagay na ito, kung paano na nakakatulong sa tao, sa pamamagitan na yun, mapapasalamatan yung Panginoon. Ano po sasabi? Pipili sila dito. Pipili sila dito. By group? Oo, by group. Ano yung group kanina? Oo, 6 na grupo yun, diba? So, may mga nakasulat dito. Tapos, kung paano ito nakakatulong. At pamamagitan ng tulong na yun, mapapasalamatan yung Panginoon. Pipili kayo dito. Halimbawa, ng bagay. Ay, kunwari wala dyan. Kunwari toothbrush. Paano ba nakakatulong yung toothbrush? Siyempre, diba? Paglilinis ng ngipin. Sa pamamagitan nun, paano mapapasalamatan yung Panginoon? Hindi, i-reflect mo sa sarili mo. Kunwari ikaw yung toothbrush. Ano may tutulong mo? Yan. Ano may tutulong mo? Tapos, kunwari, kung ako yung toothbrush, lilimitin ko mo. Okay, nito. Kung ikaw yung toothbrush, maglilinis ka ng mga ngipin, diba? Tapos, sa pamagitan doon, sa paglinis ng mga ngipin, ayun, mapapasalamatan sila. Mapapasmile pa sila. Mapapasmile pa sila. At mapapasalamatan nila yung Panginoon dahil ang pagkikinig sila. Ayun. Nag-gets niyo po? Hindi na nag-gets. Okay na po ba? Pimili kayo ng bagay dito. Huwag na pipili, bigyan mo lang sila. May example si Miriam. Sige, example. Ayan. Meron dito, si Miriam na kinukuha niya. Sa iba, bakit? Electric pa na lang. Bag. Bag kanya na po bag. I-reflect nyo ano ba ang function ng bag. Nalagyan yung mga gamit. Ano pa? Diba? Nakakalilang mo para maging convenience yung pagdala ng mga gamit natin. Siyempre, hindi na natin kailangan. Diba? Wala nang isahang nalagyan na. Kagaling lang, diba? So, kung ang function na rin nakita natin yung convenience. Kung ikaw may isang bag, paano ka makakapag-contribute sa kapwa mo? Maaaring natutulungan natin sila mag-getting ng mga burden nila sa pabagang paraan. Halimbawa ay may mga drawing na mabigat para sa kanila, pero tinutulungan natin sila. So in that way, naging bag tayo. Na-innovate na dito yung burden nila na ako natin. Sige po ba? Salamat at naliwanagan sila. Gulo talaga namin. Okay. Ayun. Malinaw po ba? Malinaw na. Group 1. Saan ba yung group 1? Punta dito. Pipili ka na isang bagay. Hindi naman sa natin. Sa isa. Ibibigay ka na natin sa isa. Kung ano yung bibigay na lang. Kung ano na ibigay natin, yun na lang po yung i-reflect sa isa.
Oo. O, ganito na lang. Group 1, tapos alternate na lang. Una dito, sunod dito, sunod doon, sunod dito, hanggang sa matapos. Okay na po? Group 1. Group 1. Si Miriam na. Sunod sa dito na side. Yan. Ang aming pong grupo ay nasa 20. Ayan. Paano namin nire-relate ng pencil sa aming mga kultura? Sabi ni Brother Dan, kung siya ay lagi, tutulong siya magsulat ng magandang alaala sa mga tao. And in that way, maaaring makapagpasalamat ng mga tao dahil sa magandang memory. Sabi naman ni Mau, kung siya ay pencil, makikita natin sa dulo ng pencil na eraser. So, he'll be the eraser na magbubura ng mga alaala or masasama or hindi man masama or medyo mga nakakalungkot na bagay. Para lang lumaalat sa looban ng taong yun. And in that way, makakapagpasalamat sila sa ating Panginoon. At ang aking bahagi ay, sabi ko, mobile pencil, pipiliin ko colored pencil para hindi lang para magbigay kulay. Pero, dahil nakikita natin colored pencil na iba-iba yung kulay na. So, iba-warn ko yung makikisama sa tao kung ano yung kulay nila. And in that way, iba-warn ko sila kung ano yung kulay ng personalidad nila. And napafunction pa rin ako as yung nagasulat na natin ng alaala sa kanila. And in that way, makita ng tao yung blessing ng Panginoon sa aking pagsasabi. Makapagpasalamat ko. Next. Kita ito. Yan. Yes. Itong very magal, pakinabang ko diba? Dahil, sa school tayo, pagka nirinig yung very, hindi yun. Right. Pagkawa tayo, diba? This time, kailan na. Kakabagot naman yung course-run study, diba? Kakabagot yun. So, pagka nirinig ng very, pagkawa tayo ngayon. Yun, kung ano ba nga nakabawa isang komunidad, no? Hating gabi, tulog na tulog yung mga tao. Mayroong bed. Ay, nasusunod na yung komunidad. Meron na yung patulog ng bed. Ipag-ising kayo lahat. Ay, salamat ang mga at mayroong parang bed. Diba? Nakakalit ng pasalamat dito sa bell na ito. Ay, nalamat ko yung bell sa Balaguga na. Balaguga mo sa tamat. Yun ang ginagamit pagka mayroong mga panganib, no? Mga simbahan na pag-ito. Yan, nakalampas yung bed pagka mayroong panganib. Para alahanan natin yung mga tao. Mayroong, dito tayo sa chat, magkakasama ko lang tayo chat para ma-save tayo. Diba? So, itong bed natin, napaka-importante. Ngayon, dito kasi, nag-represent ng bed sa pagiging gising natin.
Ang ibig ng Panginoon ay lagi tayong gising. Huwag yung tulog tayo. Pagka tayo tulog tayo sa katotohanan. Sana mangyayari. Tulog tayo sa katotohanan. Hindi tayo mulat. So ito kasi, pagmumulat kasi ang intention dito, compare na ito. No? So, dapat pasalamatan natin ng Panginoon na mayroon tayong bed. Bed na siyang bigyan ka ng langit. So, kaya nakakawat tayo. Parang bed yan eh. Yung aming record, parang bed yan siya. Yun ang bigyan sa akin na kung tayo ba nag-ibigaw na o hindi pa tayo nag-ibigaw. Yun ang nagagahit sa akin. Itong bed, ay napakahalaga sa akin. Buhay. Next group po. Ano po yung sa inyo? Magandang hapon. Piano. Ito po ay tumulan ko yung pan. And actually, kung ating malalaman, ito sabi nila, is the language. Pag may narinig tayo yung design the French hat, it can enhance our hindi talagang may isip lang tayo. So, ang kanila kasi yung share na yung example sa group namin. The first one, function and reflection is nakakapagbigay ng aliw. Actually, malaking talent yan na makita natin hindi lang sa outside, but especially sa loob ng church natin. Kung wala tayong inside, pag wala tayong marinig na piano, yung dito pag Wednesday, tapos marinig lang namin sa gitara ng Kuya, parang kulang yung kasilahan sa loob ng iglesia. So, yung sa piano, hindi ako magiging, parang nagbibigay siya ng aliw at the same time, yung application na hindi siya nagiging suntunado. So, in the real life naman sa ating mga tao, ang piano ay bibigyan niya tayo ng harmonious music. Hindi pwede pinutin lang natin ang do, hindi pwede pinutin ang re, kundi talaga yung buong piano na yan ay magkakatugma-tugma ang gusto. Actually, tinutugtog niya, pag ang isang nagpa-piano ay tinutugtog ng maayos, ang isang tugtugin, ito ay nagiging maganda sa ating pakikinig. At yun din ang gusto ng Panginoon na at the same time yung ating pamumuhay ay maging unity. Like as na pag pinapiano natin, diba, pag nagtugtog tayo sa church, si Brother Joe, pag tinutugtog niya yung isang song, so kailangan harmony, unity at magkakatugma-tugma yun. Ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. So, yun po ang gusto sa atin sa reflection ng piano. Next. Group 3 ay nabigyan kami ng bagay na chair, upuan. Nabanggit ko na ang piano daw ay nagbibigay ng alin. Pero kami naman, kung ang piano nakakapagbigay ng alin, ang upuan naman ay nakakapagbigay ng comfort. Subukan kaya natin, sabi ko nga sa caretaker kanina, na isang Sabado ay hanggang lahat yung mga upuan at tayo ay nakatayo. Do you think na magiging ayos? Mahirap ko yun. Kaya, napakaganda po ang game. Sabi nga nila ng kasama doon, kapag ka ang isang tao ay matagal na nakatayo at may nag-offer ng upuan o kaya chair, ang sabi, salamat, nakaupo rin sa wakas. Kita niya, talagang mahalaga po ang chair. Sapagkat dito maraming nakakapagpahinga at nagkakaroon ng mga pagbulay-bulay. Minsan, dahil sa ating pagkakaupo, ang sarap ng ating pagkakaupo ay nahuhulog tayo dahil nakakatulog na. Minsan ay doon na tayo nakakakita ng may nahuhulog ng laway sapagkat akala natin nagliliditik sa pagkakaupo, yung tulad ay tulog na sa harap ng upuan na kanyang nilalagyan namin. Pero pagkaminsan ay mayroon din mga pangyayari na nagaganap na kung minsan ang chair, kung pagkakabibigyan ng comfort, parang kasiyahan sa tao, minsan ay nagagamit din ang chair para panghampas ng iyong kaaway. Nabalita rin niyo yun?
Hoy, nagkaroon ng hampasan doon ng upuan. Yan. Kaya kung minsan ay ang chair ay marami pong kagamitan. Pero depende po yun sa gagamit at sana ay magamit ito. So, kung ano po, kung kayo po yung chair, paano po mapagpasalamatan ng Panginoon? Dito, Nang tao yung Panginoon. Kung ikaw po yung chair. Kung ako po yung chair ay ibibigay ko talaga yung pinakamagandang servisyo doon na kailangan ng tao para lalong mapabuti at mapagandang kanyang pagkikot, ang kanyang pag-worship, pagsamba ng ating Panginoon. Katulad niyan, nakaupo kayo sa chair, sarap ang inyong pong kalagayan ngayong hapon. Sabi ko nga, tanggalin yung mga po na yan, tignan natin kung mayroon pang lalaro dito sa stage. Next po. Sino na po? Ate Lisa. Sa amin naman po ay sapatos. Ang sabi ko ng kasama ko, ang sapatos daw po ay protection sa init. Sa mga bato po, halimbawa, naglalakad niya po, mabubog para sa masugatan ng ating mga paa. At para mapabilis po ang ating paglalakad, dahil komportable po tayo. Hindi marurumihan ang paa. Protection sa punjay, sa mga dumi o maruming bagay. Sabi ko na kung ako ay sapatos, makakatulong ako sa mabilis na paglakad. Halimbawa, ang tao ay pupunta para magbaduntahin. Yan, magiginawa ng kanyang paa para sa paglalakad. Mabilis lumakad dahil komportable. Dahil siya po ay nakasapatos. Naging protection siya para masaktan ang paa. Yun. Sa buhay po natin, may mga tao na susugatan emotionally. Sabi ko sa damitan. Paano natin sila matutulungan? Yan po ang tanong. Gaya ngayon. Sa Women Ministry po, diba nagkaroon tayo ng prayer basket? Na pinag-pray namin sila, pinag-masaya, binibisita po, pinupumusta. Sa ganang paraan, nagiging tunay na sapatos po tayo. Fit po o tama ang sukat para sa ating mga kapatid na may mga problema. Kung minsan po ay kagayan natin na minsan. So yun po, yung sapatos para sa amin. Next group. Last group. Sa amin lang po ay wheel, gulong. Ang gulong po ay maraming nagtutulong. Malaki ang nagtutulong sa atin, lalo na sa mga may activity na ating pupuntahan. Ganun din may apply natin ang gulong sa pananampalataya. Minsan, ibang gulong ay umiikot, minsan tayo ay nasa baba at nasa taas. Bagaman ang gulong, minsan tayo ay nasa baba na hindi na tayo sa pananampalataya. Tapos, minsan nasa taas, tayo ay malakas sa pananampalataya. Okay, hindi na tayo, patuloy pa rin umiikot kung paano tayo patuloy maglingkod sa Panginoon. Ganun din, sa ating pananampalataya, ang gulong ay hindi aandar doon sa lang. Kailangan apat para tayo ay madala at magaan ang ating. Ganun din sa pananampalataya, hindi isa lang, hindi tayo makakapunta sa ating pupuntahan na kagaya ng ating sasakayan. Kailangan marami rin ang, marami rin tayong kasama, katulad ng halimbawa pagdadalaw, gano'n, nagbibisita sa mga kailangan din marami. Kaya kung nag-iisa lang, parang hindi masaya. So yun, kung kayo po yung gulong, paano mapapasalamatan ng tao? Kung ako ay gulong, ay mapapasalamatan ko ang Panginoon dahil patuloy kami nananampalataya sa Panginoon at kung baga sa sasakyan ay naghahatid
sa mga ating panoroonan. Yan po. Salamat po sa nakilaho. Yan. Simpleng bagay lang po ang alalahanin natin na lagi po natin tandaan. Iba't ibang bagay lang po yung function niyan. Gaya nito, na po gawin po natin yung best upang maipakita natin sa Panginoon ang purihin siya at pasalamatan ng mga tao sa pamamagitan ng mga bagay nito. Salamat po. Announcement po sa lahat po ng youth na kasama po sa camping para po bukas. May meeting po tayo pagkatapos po yung mag-iwan. Saka po. Kakanta po si Ate Agnes bago. Bago matapos ang programa, ay hindi ba? Para sa matanda. Okay, surprise! May surprise po kami. Kanino? Kanino nga ba? Yan, sa isang taong pinakamalapit sa amin, mga youth. Hindi yun Ate Agnes. Tatawagin na ba natin? Kunyari, hindi niya alam. Pag yan pa yun. Nakakaramdam. Hindi daw talaga niya alam. Ha? Hindi daw niya alam. Ah. Pero sa matawa siya kayo. Siguro na nag-send na ay Hindi pala, hindi daw siya, sabi na yan. Tawagin mo na. sabi, nasa likod ba? Asan? Kevin. Kevin? Ay, hindi. Kevin. Ay, hindi si Tawagin Kevin. natin si Kelly. Kay Ellie pala. Kelly. Mapunta ka dito para mas maganda. Meron. Malaki. May gift ba yan? Di ba pag surprise may gift? What? May pagkain pa. Di ba pag... Ano na yung padyo? Kala ko ba blindfold? Blindfold ka. Ba-blindfold natin si Ellie. Narating si Dash? Takpan mo na natin yung mata. Kaya tigit na lang. Tikit na lang. Ano Tigita. Kaya Ellie kasi... Pabigit na ako, Eli. Pabigit na. Ayan. Sige, kukunin muna natin yung ibibigay natin yung Kinig-kinig, diba? Nagkanyate ako. Pinaghirapan pa na yung balon yung kanina. Nauntog pa nga ako eh. Binuhat pa na. Ayan, kay Ellie. Kaya Ellie oh. Happy birthday. Happy birthday, Ellie. Happy birthday kay Ellie. Buksan ko ako ngayon. Galing yan sa puso namin. Pasensya na kung yan lang kaya ng bulsan dala. Pinalo ko nga lang yung structure sa Jari. Yan yung pinagpitingan namin sa McDo. Kaya Ellie yung tumawag. Kaya pala nakpagdo ngayon sa gabi. Galing sa puso yan, ganyan. Oh, ano ba naman? Kita niyo yung tsura. May mga notes sila dito. Ayan. Babasahin mo ka? Babasahin mo. Thank you for pagiging supportive mo sa amin sa pagiging sa Buddha Leader. Sana hindi ka magsawa sa amin. May karugtong yan. May karugtong yan. Hindi lang sa bulsa. Hindi lang sa bulsa. Ano nga yung bulsa? Wala mga matubo. Yan, so may mga notes sila dito. Yan, kasi salamat po mga kapatid. So ito pala yung magandang uniform, no? Bagay pala sa akin yung ganito, nakabotay. So thank you sa mga youth na nagsulat. Si Kevin, si Mau, si May, si Raparap. Ba't Raparap to? Raparap. Yan. Sino ba? Si Agnes, si Gail. Nagilid po. Sino ba to? Si Grace. Sa ulo ko, nagilid. Sino ba to? Sino mabasa eh? Si Miguel. Si Midal, basahin ko na. Siksik. Ano to? Siksik ko lang. Ikaw magbasa. Sentibon kasi yan eh. Wala. Bakit? Sentibon na magbasa eh. Sabi ko, kung nahihilo, siksik lang ako dito. Sabi ang skip, hey, siksik.
efforts mo, continue sharing God's gift to us. We will not miss you kasi ikaw pa rin yung leader. Yan. So sa mga kabataan, yan, sa mga council, yung iba dito next year, pakinggan na lang namin yung mga next leader, pero iba rin sila pa rin. May napalit, may dumagdag. Ano mo? Yan, so nagpapasalamat tayo sa mga council at sa mga kapatiran na nag-support sa youth this year. Yan, so may next Sabbath pa nga tayo program, yung ating pinaka-grand finale na program natin for this year. Salamat tayo sa mga magulang, sa mga elder, sa mga board members, na sumusuporta sa youth. Kapag may agenda tayo, diyan tayo nahihirapan pa. Ano, yung activity, at yung counting na nagdarating mga kapatid, that's a hard decision na ginawa ng council this year. Kasi hard kasi sa usually budget na talaga. Hindi naman na usually concern ng mga kabataan. Gusto sumama, kung ito ng pera. Pero nagagawa ng paraan, kami naman po ay at least 35 to 40 na pupunta bukas sa Campo Recto. Alam po? Yeah, this year, salamat sa mga magulang at sa mga kapatiran na sumusuporta sa iyo kapag may hihingi ng support financially. Alam po, sa ganung aspeto ay kayo po handa at maluwag ang iyong bulsa. Kahit alam namin na minsan ay imposible po sa inyo na mag-extend pa ng tulong or effort. Sa mga kabataan, ito sa challenge na patuloy pa tayong binibigay sa hapong ito na huwag mo nilang kalimutan kahit sila yung nag-aaral, naghahanap buhay, nagbabalak mag-asawa, may mga boyfriend, di ba? Nag-less, yan. Huwag mo natin kalimutan yung ating commitment na mga natin binibigay na binabanggit, commitment, at huwag kalilimutan yung kanilang service sa Panginoon na mahalaga. Ano po? So, muli, salamat sa inyong prayer at sa youth. Salamat sa mga tawag dito. Token. Yan. Na inyong pinaghirapan. Thank you muli at happy Sabbath. Welcome to your blessing from the Bible. For closing song, let's call them and sing Give Thanks.
at aming po nakita ang aming kalinahan at aming po kasalanan at pangangailangan sa Diyos sa aming po sinasamba. Patuloy niyo po kami gabayan bilang mga member ng iglesia nito sa nararaming oras at sa mga darating na araw at sa muli mo na pagkikita ay patuloy po namin makasama ang iyong mga Espiritu upang mayroon pong hindi at kalakasan po sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagdinig, pagtagat, sa aming panalangin sa pangalan ng Jesus.